kailangan kong idagdag na ikaw ang bagong international spokesperson. Kaya, para magsimula, congratulations, maraming salamat. Itinalaga ako para gampanan ang papel na ito. Gusto kong simulan sa ilan sa mga maraming banta na kinakaharap ng Israel na yon at ang mga hamon na kinakaharap ng IDF. At malinaw naman, kailangan nating simulan sa mga pinakabagong pangyayari at iyon ay ang Iran. Alam natin ang tungkol sa mga tensyon na yon sa Strait of Hormuz. Alam natin ang tugon mula sa Estados Unidos at alam natin na ang tigil-putuhan ay mukhang hindi matatag. Hindi kasali ang Israel sa prosesong diplomatiko sa ngayon. Pero ibahagi mo sa amin ang iyong palagay kung gaano kahanda ang IDF na yon kung muling ipagpapatuloy sa lalong madaling panahon ang mga operasyong militar. Sige, malinaw naman na nitong mga nakaraang taon, halos 3 taon na, ang IDF ay kumikilos sa iba't ibang frente at humaharap sa iba't ibang banta. Kaya kung kakailanganin kami tawagin o kailanganin pumasok sa panibagong laban o anumang mangyari sa mga susunod na araw, gagawin namin ang lahat ng kinakailangan para kumilos. Basta't ibigay ng mga namumuno sa politika ang aming direksyon at gagawin namin ang lahat ng kinakailangan namin gawin. Kaya sa tingin ko, dadaan kami sa maraming pagsubok nitong mga nakaraang taon. Kaya tingin ko, kakayanin naming harapin kahit anong hamon sa amin. At ang mga banta na lumitaw nitong mga nakaraang taon habang papalapit na tayo sa halos 3 taon mula noong ika-7 ng Oktubre. Tiniting natin ang banta ng Hamas, Hezbollah, pati Houthis at syempre ang ulo ng pugita, ang Iran mismo. Ano ang opinyon mo ngayon sa kakayahan ng IDF na protektahan ng bansa sa lahat ng panig? Kung sakaling magpatuloy muli ang terorismo at mas malalim pang makialam ang mga proxy kaysa sa ginagawa nila ngayon, kumbaga. Oo, kaya ang IDF ay kumikilos mula sa ating security zone, pati na rin sa Hilaga at malapit sa Gaza Strip or sa paligid ng Gaza Strip. At hindi hahayang ng IDF na may kahit anong teroristang organisasyon na makalapit sa ating mga sibilyan bago pa sila harapin ng IDF. Ganun na kami kumikilos mula noon at marami na kami natutunan mula Oktubre 7. Hindi namin papayagan ang teroristang grupo na makapagtatag ng presensya sa Israel man o sa mga hangganan nito. Kaya ito ang ginagawa namin ngayon. At iyan ang dahilan kung bakit meron kaming mga security zone para matiyak na ang mga teroristang organisasyon ay ang IDF ang kaharap at hindi ang aming mga sibilyan sa mga hangganan. Napakahalaga ng mga buffer zone na iyon sa pagprotekta sa mga sibilyan sa loob ng bansa. Ngunit may panawagan mula sa hepe ng IDF, Yael Samir, na nagsasabing, kailangan ng IDF ng mas maraming sundalo. Hindi ko muna tatalakayin ang batas at politikal na tensyon kaugnay ng pagdiwas sa draft na yon. Ibigay mo ang ideya tungkol sa pangangailangan sa tauhan at sa mga reservists sa IDF sa mahalagang panahong ito. Sige, maliit na bansa ang Israel at ang IDF ay ang mga mamamayan ng Israel. At ang mga mamamayan ng Israel ay ang IDF. Ganon talaga dito sa bansa ito. At kailangan nating harapin, may mga hamon tayong malamang nakakaharapin sa hinaharap. Sigurado kung makakahanap tayo ng solusyon sa kahit anong hamon, lalo na tungkol sa bilang ng tao at mga reservista. Ang hukbo ay isang lugar na nagbibigay ng oportunidad para sa kahit sino na pumasok at maglingkod sa anumang posisyon. Kung babae man o lalaki, relihiyoso o hindi relihiyoso. At sigurado akong kakayanin nating harapin ang anumang hamon. Maraming tao sa bansa natin ang naglalayong protektahan ang hangganan at ingatan ang espesyal na lugar na ito. Kaya ipagpapatuloy natin ito. Tiyak kung kaya nating harapin ang anumang hamon, gaano man karami ang nare-recruit na yon or sa hinaharap. Marami pa ring tao ang baka magulat na ang IDF ay patuloy na nakakakita ng mga tunnel ng terorista sa Timog, Lebanon na layang makapasok sa hilagang Israel. Kamakailan nalaman natin na sinisikap muling itayo ang mga tunnel ng terorista sa loob ng Gaza. At alam natin ng eksakto kung ano ang layunin doon. Ibahagi mo naman sa amin kung gaano kakumpiyansa sa kakayahan ng IDF na matiyak na matatapos na ang pagpupuslit ng mga armas, pagpupuslit ng bala,
pagpupuslit ng mga tao sa pamamagitan ng mga tanyal lang terorista, at hindi pa kasama rito ang mga planong subukang ulitin ng isa pang masaker, kagaya ng nakita natin noong Oktubre 7. Iyan ang dahilan kung bakit may mga buffer zone. Kaya nga nandun mismo ang IDF na nagbabantay, tinitiyak na ligtas ang ating mga sibilyan at walang mga bagong tunnel na ginagawa. At para hindi na muling mangyari ang nangyari noong ikapito ng Oktubre, kaya patuloy pa rin nag-ooperate ang IDF sa lahat ng larangan. Magkakaroon ng banta sa hinaharap at hindi na namin hahayaan na mangyari ulit yon. Kaya oo, patuloy pa rin namin tutuklasan ang mga pasilidad sa Hilaga at Timog. At pero inaharap namin yan. Nalista namin ang napakaraming kakayahan at mga terorista. Muli, pati na rin sa Hilaga, pati na rin ang Hezbollah, at pati na rin ang Hamas. At bawat araw na lumilipas, mas marami kaming natatapos na gawain. May isa pang bahagi ng reyon na may sarili ditong mga hamon, at iyon ay ang West Bank. At may ilang batikos laban sa IDF dahil hindi raw sila naging sapat na mahigpit, lalo na sa mga settler na umaatake sa mga nayon ng Palestino. Talagang komplikado, pero ano ang sagot mo sa ganung klase ng batikos? Sa ilang pagkakataon, may aligasyon na ang mga sundalo ay nagbubulag-buladan pa sa ilang insidente. Anong mga hakbang ang gagawin para masigurong hindi na ito mangyari? Alam ko ang mga pinahahalagahan at itinuturo sa ating mga sundalo. Alam ko na ayaw nating saktan ang sinumang inosenteng tao na hindi kasali sa terorismo o sumusubok masaktan tayo sa kahit anong paraan. Napakahirap at masakit kapag nakakarinig tayo ng iba't ibang kwento tungkol sa mga inosenteng tao kapag may nangyayari at talagang mahirap. Talagang mahirap din ang sitwasyon sa West Bank. May iba-ibang autoridad na may sariling tungkulin, pero ang mga sundalo natin ay naroon din para tiyakin na makapamuhay ng payapa ang mga tao. At huwag hayaan ng sinumang radikal mula sa alinmang panig na gumawa ng hindi natin gusto at labag sa ating pinahahalagahan. Kaya yun lang ang alam ko masasabi tungkol sa nangyayari sa madaling salita. Ang banta ng terorismo na nagmumula sa West Bank ay syempre malaking alalahanin din, lalo na para sa mga sibilyan dito sa Israel na sumusubaybay sa mga kaganapan sa iba't ibang panig. May isang kwento na gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa mga babae sa elite units ng hukbo. At nakikita kong nakang-ET ka rin. Kamakailan, kinumpirma na may babaeng sundalo sa combat role na nagtapos ng pagsasanay sa Sayeret Matkal. Para sa hindi nakakaalam, isa ito sa pinaka-elite na unit ng hukbo. Paki-share kung gaano kalaki ang tagumpay na ito. Kauna-unahan ito at marami pang hamon ang haharapin ng mga kababaihang nais mapasama sa mga elite na unit na ito. Oo, binibigyan ng IDF ng pagkakataon ng lahat, lalaki man o babae. Tulad ng nabanggit ko, relihiyoso man o hindi, nais naming may maayos at komportableng lugar ang bawat sundalo saan man sila naglilingkod. Masaya kami na may mga babae rin sa mga posisyon sa labanan, pati na rin sa mga mataas na ranggo. Masaya kami na marami pang darating at talagang excited kami doon. At oo, yan ang IDF. Isa lang yan sa mga kwento. Ang Sayeret Matkal ay espesyal na unit pero marami rin kaming babae sa iba't ibang mahalagang posisyon. Umaasa akong mas marami pa kaming kwento na may papakita sa inyo. Tiyak na isang pambihirang tagumpay ito. At sa huli, kapag tiningnan natin ang sitwasyon na yon, daya ng sinabi natin, papalapit na sa 3 taon mula noong Oktubre, 7 isang traumatikong panahon para sa buong bansa. Ano ang masasabi mo sa moral ng IDF na yon? Napag-usapan na natin ang mga hamon at ang pangangailangan sa mga reservist. May mga reservist na nasa 3 o 4 na balik na nila, maraming linggo na silang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagpoprotekta sa bansa. Sa palagay mo, sa pangkalahatan, ano ang antas ng moral sa loob ng Israeli Defense Force habang tayo ay nag-uusap na yon? Oo, matagal ng digmaan pero alam ng bawat sibilyan sa Israel na dapat nating protektahan ng bansa. Ang ikapito ng Oktubre ay parang matagal na. Sa ilang aspeto, matagal na yon. Sa iba namang aspeto, maikli lang ang panahon. Hanggang ngayon ay traumatized pa rin kami sa maraming bagay na narinig at nakita namin mula noon. Pero ang diwan ng mga tao sa Israel ang siyang nagwawagi sa huli. At yun din ang diwan ng mga tao sa IDF. Kaya kahit anong hamon, sigurado akong malalampasan namin at gagawin ng aming makakaya.
Marami kaming natutunan nitong mga taon. Marami kaming karanasang hindi namin inakalang mangyayari ng sabay-sabay. At marami rin kami naabot. Hindi pa nga namin napag-uusapan ang mga tagumpay sa mga lugar na libu-libong kilometro mula rito. Pero oo, maraming bagay na nangyari. Sigurado akong dahil sa ating natatahing diwa bilang mga tao at bilang bansa, haharapin natin ang anumang kailangan nating harapin. May motibasyon pa rin tayong panatilihing ganito ang bansang ito. Inahahalagahan namin ang pagpunta mo sa studio at hangad namin ang tagumpay mo sa bagong tungkulin. Maraming salamat sa bagong internasyonal na tagapagsalita ng IDF, Teniente Coronel Ariela Mazor. Inahahalagahan namin ang pagpunta mo rito sa studio. Salamat, salamat. Hangad namin ang tagumpay mo.